Ngayon mga kaibigan ay pakikinggan naman natin ang interview ng SMNI kay General Macanas at kanyang ipapaliwanag kung bakit siya nabudol sa pagboto kay Pangulong Bongbong Marcos. Sir, ano po ang inyong assessment sa nangyayari po ngayon sa politika sa Pilipinas at noong nakaraan po nang magkaroon ng mga movement sa mababang kapulungan at na-contempt po ang dalawa sa aming anchor sa programang Laban Kasama ang Bayan, ang natatanging programa sa national TV na lumalaban sa information dissemination kontra CPP and PNDF, si Ka Eric at si Doc Lorraine Badoy. May mga PMAer po doon ang pumirma sa isang manifesto of support. Sir, sa inyo pong assessment bilang military man, okay po ba yung nangyari na nakulong yung dalawa sa Kongreso? Ay, Admar, MJ, galit na galit ako yung ginawa ng Kongreso, yung ikinulong nila, yung ikinoconsider ko, mga bayani, modern day heroes, yan si Ka Eric and Doc Badoy. And I'd like to salute these two patriots, Ka Eric and Doc Badoy. Kayo ang tunay na bayani, kaya yung pagkulong sa inyo ng Kongreso, galit na galit ako. At natuwa ko nung ang mga PMAers nagperma ng manifesto. Sana nakapirma ako doon, kailan hindi naman tayo PMA graduate. Kaya itong si Sir Dado, dahil may manifesto siya, ako ang unang pumirma doon. Para naman I'll be counted part of Philippine history na ang isang tao, kagaya ko, as a citizen, Johnny Macanas, pumirma ako doon sa manifesto withdrawing my support to this lame duck president. Presidente na takot sa asawa. Pero sir, nung nakaraang eleksyon, di ba, supporter po kayo, kagaya po ni Sir Dado sa BBM Sara Tandem o Uniteam, di ba po sir? Yes, marami akong pagod, pawis. Isa akong political vlogger ni Mr. BBM. Nagkalisorbe ako. Nangampanya ako para sa kanya. But now, nabudol ako. Kaya galit na galit ako sa kanya dahil he betrayed our trust, yung 31.6 million Filipinos na bumoto sa kanya, itinakwil niya, nag-traitor siya. Inuna niya ang kanyang mga kamag-anak, ang iyang kaibigan, mga campaign donors. Inuna niya, kaya betrayal of public trust ang nangyari, kaya wala na. Hindi na ako yung dati na BBM supporter, but then I still consider myself as Marcos loyalist ni President Marcos Sr. at ni First Lady Imelda Marcos. Sir, General, ano po ba ang mga red flag kung inyo pong babalikan na inyo pong napansin na nag-come to a point po kayo na iba na po ang pananaw po ninyo hinggil sa present administration? Ako, ang dami. Kung listahan pa, unahin ko na lang yung ginawa sa SMNI. Ang natatanging istasyon na tumutulong sa gobyerno, sa NTF-ELCAC, para once and for all tapusin na itong kalaban ng bansa, itong CPP and PNDF, ganyan pa ang ginawa na sinuspend kayo. Ay, ang sarap sanang magmura dahil kailangan ayaw kong magmura. Ang advice sa akin is relax lang. Easy lang. Kayo pa na tumutulong sa gobyerno para matapos itong 54 years na communist insurgency, kayo pa ang sinuspend. Anong gusto ng gobyernong ito? Buhayin ulit ang mga NPA? Kaya mag-peace talks na naman sila. Yan ang isa, yung ginawa nila sa SMNI. Yung ginawa kina Doc Badoy, Ka Eric, Sasasot, Maharlika, Banatbay, wala na, martial law na sa, wala na tayong kalayaan sa pagpapahayag. Yun, ano pa, bad governance, pangako, ang daming pangako na naipako. Presyo ng bigas, 20 pesos kuno, gagawing 20 pesos. Ngayon, 50 pesos na. Ano pa? Dami, smugglers.
Ano yung sinabi ng SONA? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ang galing magsalita ang Pangulong ito. Kailang SONA, speech only, no action. Anong ginawa niya sa alleged smuggler na si Michael Ma? Inappoint niya na special envoy to China? Ay, grabe. Diba? Droga. Ang grabe yung aligasyon ngayon na kasama si Mr. BBM sa narco-list ni President Duterte noong 2017. Nakiusap lang si Senator Amy na tanggalin. Tapos ito na, pulburon video. These are very serious accusation. Tapos ang presidente, na very weak, tahimik, hindi man lang nagsasalita. Dahil hindi siya nagsasalita, this silence means yes. Sana, kung talagang malinis ang nakaupo sa Malacanang, magsalita siya, sabihin niya hindi totoo yan. Sinungaling yan. Ito, i-drug test nyo ako, i-supervise nyo para patunayan na malinis ako. Ano ang kinabukasan ng bansa natin, mga kabataan natin, apo, mga anak, kung ang namumuno ay pinaghihinalaan na sangkot sa illegal na droga. Dami, hindi ko na maubos. Actually, may i-prepare akong listahan dito. Nailista ko, kailang ang haba. Hindi ko natatapusin. Dami niyan, General. Sir, bago ko ipasa ang bola sa ating Yes, nakalista. 2 pages. na si partner Admar Vilando. Sir, gaano kahalaga yung moral ascendancy sa isang leader sa pamahalaan para magpatuloy po sa kanyang pamamahala sa bayan? Nako, it speaks of everything, yung leadership, moral ascendancy. Kasi ang basic ng leadership is set the example. Ganun lang yun. Ako, naging commander ako from platoon leader up sa pinakamataas, naging general. Simple lang, kung ano ang gagawin ko, dapat gawin din ng follower ko. Yung ginagawa ng Pangulo ngayon, napakahinang Pangulo. Anong nangyari? Binumbang Marawi. Nagkalindol sa Mindanao. Nasaan siya? Tahimik. Wala siya, hindi siya nagpakita. Anong klaseng leader yan? So, ang dami pa. Ang nasusunod kasi yan, ito ang problema. Ang nagpapatakbo ng gobyerno, ay walang iba kundi ang First Lady at saka si Speaker of the House. Hindi naman binutuhan, not a single vote ang nakuha ni First Lady. Siya yung perception ito ng taong bayan, kasama ko. Ang First Lady ang nagpapatakbo ng bansa. Anong ascendancy ng presidente na yan? Useless. Ayan, kung gusto nyo ang mga ganitong usapin tungkol sa politics sa ating bansang Pilipinas at mga national issues ng ating bansa, please subscribe, like, and share sa ating channel para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat and God bless.